Mga kapatid, isa na namang napakagandang oportunidad para gumala sa gubat. Kaya eto ay nakakita kaagad ako ng isang napakagandang pugad na may dalawang napakalusog na itlog. Pero ang problema nga lang mga kapatid ay hindi ko alam kung anong klaseng ibon ang may-ari ng pugad na ito. So, ang gagawin natin ngayon is aalamin natin kung ano nga bang ibon ang may-ari ng pugad na to. So tara, set up natin yung camera at alamin natin kung anong klaseng ibon nga ba. So, tara. Kaya rito ay naghanap kaagad tayo ng eksaktong distansya para naman pag bumalik yung ibon sa pugad niya ay hindi siya mabulabog at hindi niya tayo makita. Sakto na siguro ito mga kapatid. Ito yung distansya niya. Ayun siya mga kapatid. Yan. Ayan yung pugad. Yan dyan. Part na yan. So, aantayin natin na bumalik yung magulang para malaman natin kung ano nga bang ibon yun. Nasa 30 minutes na tayo ditong naghihintay mga kapatid, pero wala pang bumabalik, wala pang dumadalaw dun sa pugad. So medyo nauumay na tayo, sarap na umalis, pero dahil nandito na tayo hindi na natin to pwedeng palampasin pa. So kailangan talaga natin malaman kung ano talagang ibon yun. Tika, parang merong lumalapit na. Dito ay nahihirapan pa tayong i-identify siya dahil nakatago pa siya sa mga dahon at maliliit na sanga. Pero kalaunan ay ipinakita niya rin sa atin ang kanyang natatanging ganda. At dito ay klarong na-identify na natin na ang ibon na to ay isa palang Philippine Pied Pantail o mas kilala sa tawag na Maria Capra. Ang Philippine Pied Pantail ay isang endemic na ibon dito sa Pilipinas. At pagdating naman sa kanilang laki at haba ay katamtaman lamang. Umaabot lang ito ng 7 inches. At alam nyo rin ba mga kapatid kung bakit madalas nilang sinasayaw ng taas baba ang kanilang buntot? Well, simple lang naman ang sagot dyan mga kapatid. Kaya nila ginagawa ang dance move na yan para pangtawag o pang-akit sa mga chika babes. At ang conservation status ng Philippine Pied Fantail mga kapatid ay nasa list concern pa lamang. So ibig sabihin lang yan mga kapatid ay hindi pa sila nanganganib maubos dito sa Pilipinas. Binabantayan talaga tayo mga kapatid. Hindi talaga siya bumababa dun sa mismong pugad niya kasi ayaw niyang malaman na dun sa spot na yun merong pugad. So napaka-clever ng ibon na to. So at least naman kahit hindi siya dumapo dun sa pugad, nalaman din naman natin na na siya yung may-ari kasi binabantayan niya tapos umaaligid siya dun sa area kung saan nandun yung pugad. So confirm na natin na isa yung fantail. Yun lang mga kapatid, salamat sa panonood and I hope sa next video natin is makapag-feature naman tayo ng mas kakaibang ibon o makakita tayo ng pugad ng mga kakaibang ibon. So ayun lang mga kapatid, salamat sa panonood. Thank you.